I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Daimbag nga morning, kakabsat. It's another Wednesday morning. At salamat sa Panginoon sa masarap na kapahingahan, sa mga nakapagpahinga. Sa mga masasarap ang tulog. Yan. At ngayon ay nakatulog at hindi. Na ngayon, sama-sama tayo ngayon na nandito at mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya i-prepare natin yung ating puso, yung ating isip para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi ang ganda actually ng topic natin, committing to love God. Kaya kunin natin lahat ng mga pwede nating mapakinabangan. Kasi actually, itong salita ng Diyos ay walang latak eh. Kumbaga, lahat dito ay kapakipakinabang. Kaya, wag kayong mag-off ng inyong mga phones, wag kayong matutulog, sama-sama tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan, at good morning sa ating mga kasamahan dito, sir, sa studio. Of course, andito si Rhea at si Sheila, and of course, si Sir Mark. At sa Google Meet, kasama natin si Ma'am Geraldine and si Sir Ariel. Good morning, Sir Ariel. Hello, good morning sa ating lahat. And yan, totoo yun. Sabi ni Ma'am Cherry, ako isa doon. Napakasarap ng tulog. Oo, napasalamat talaga tayo. Si Apple, baliktad ng baliktad. Ang dami talagang tao na gaano man gustong maipikit ang mata para matulog. Ang hirap na makatulog sila. Ako, once na close eyes, snore na ang next, snore. Tapos, tapos paggising, devotion na. Oh, di ba? So, minsan natutuwa din ako sa sarili ko eh. Kasi kahit alas 8, alas 10, alas 11, basta na pumikit na yung mata. Tapos gigising na. Minsan-minsan lang na ang tawag dito, paggising, tingin mo ng oras, abay alas 3, 3:30, ganun.
Kanya lang most of the time, wala. Ang himbing ng tulog hanggang devotion na. Habang yung iba, ay nako, kahit uminom ng ilang pampatulog, wala talaga eh. At anyway, alam nyo, sabi nga natin is that mga maliit na bagay lang na mga yan, ay nako, salamat talaga tayo sa Diyos at may mga blessings na mga ganyan. And the mere fact, again, na nagising tayo ngayong umaga na ito, it's a very great blessing. Okay, so magandang umaga sa inyo dyan sa studio. And of course, sa ating mga kasama sa Facebook Live, magandang umaga sa inyong lahat. And tune in sa atin hanggang sa matapos po ang ating devotion. No? And sorry, hindi ko makita kung sino yung mga nandyan. But anyway, i-greet na lang ni na Ma'am Cherry mamaya. And may we be blessed again sa ating mapapakinggan ngayong umaga na ito. No? And still ang topic natin is on commitment. Okay? And commitment to love God. Okay? Love God, not any of this world, not anything, not anyone. Okay? Of course, alam nyo, yung mga kung meron man talagang magpapahamak sa atin in our life is that because mali yung pinagtutuunan natin ng pansin, no, ng ating buhay. All right, so before tayo mag-start sa ating devotion is let's have a short prayer muna. Tayo manalangin, dakilan ng Diyos. Maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa opportunity na kami po ay mag-devotion ngayong umaga na ito. Maraming salamat sa inyong pagkising po sa amin, sa aming for good night rest. Again, give us wisdom, O Lord, as we share your words this morning, and sa mga nakikinig, O Lord, is seryosohin nila ang pakikinig, O Lord, at naway itong pag-uusapan namin is again, will be a blessing to each and everyone. Use us mightily again, O Lord, this morning. And we know that we can do nothing, O Lord, without you. And guide us, O Lord, as we share this commitment to love you theme and topic again this morning. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, if you recall, no, mga pinag-usapan natin is last week, for the whole month actually. Okay, kasi nga this February, okay, is supposed to be a love month, and you know, though of course hindi lang February ang pinapakita natin ang ating pag-ibig sa ating Panginoon and then to others, no? And but actually dapat everyday yan. Okay, that as Christians we should be the examples, okay, of how we show love, no, to God and to others. And so we talked about fixing our hearts, no. Sabi ni King David is that my heart is fixed. Okay? And so he's fixed doon sa Panginoon. Okay? And so this morning is dito tayo sa 1 Peter chapter 2 verses, basahin ko from verse 21. Okay? So from verse 21 hanggang verse 23. Okay? Verse 21 of 1 Peter chapter 2 verse 21, sabi na dito, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps.
who did no sin, neither was guile found in his mouth, who, when he was reviled, reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. And then verse 24, sabi niya, who his own bear our own self, bear our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Okay? So, makita niyo dyan ang commitment, okay? Or committed na term. And then, kanino? Okay? Kanino sinasabi ni Peter is that regardless ng anong nangyari sa ating Panginoong Heso Kristo, kanino pa rin siya committed? Committed himself to him that judges righteously. Okay? And there's no other, mga kapatid. Ang tinutukoy dito, kung hindi ang Diyos. Diba? If speak of reviled kasi, reviled is, sabi niya dito, is that criticized in an abusive or angrily insulting manner. Okay? And so, when he suffered, what did he do? He did not threaten. He did not get revenge. Okay? As a matter of fact is that ano yung sinabi ng Biblia when he was crucified in the cross? Forgive them, Father. 'Di ba? For they know not what they do. Okay? Now, in these verses, mga kapatid, is that this teaches us about committing ourselves to him that judges righteously. And so, aside from yung sinasabi dito on this verse of how the Lord Jesus Christ as an example of being committed to him that judges righteously, or committed to God despite of what he suffered, despite of what we as men, okay, did to him. Okay? We reviled him. And so when he was reviled, he was criticized, he was abused, okay, or he was insulted. Both actually yan mentally, emotionally, and physically. 'Di ba? Okay? So we nailed him into the cross. Mga kapatid, 'di ba? And then regardless of that, anong sabi niya dito? To whom should we be committed to him that judgeth righteously. Okay? And so that is still commitment to God. 'Di ba? So the same sa atin despite of challenges in life. Kasi these are napaka-importante ito because many struggles, okay, emotionally, mentally, physically, would tempt us to decrease or tend to decrease our commitment to God, no? And every one of us is a waiting victim para dito. Hindi ako exempted, 'di ba? Dito. And so sometimes physically, emotionally, 'di ba? Mentally drained tayo. And these are factors. Okay? Now we'll lessen, okay, our commitment to love God. Sometimes these are the factors that will give us the question na binibigyan talaga ba ako ng Diyos ng lakas? 'Di ba? Mentally, physically, and emotionally. Kasi bakit hanggang ngayon hindi pa parang stable ang emotion ko? Madali pa rin akong masaktan emotionally, mentally. Okay? Oo. And then physically, 'di ba? And so these factors tend to decrease, 'di ba? Our
what you call that, commitment to love God. Another one is that aside from this, is that Jesus shows us not only, okay, na na how to be resilient, okay, and still focus on our commitment to Him, but also it teaches us, okay, that we should not envy, okay, others, okay, because He gives us what we need, okay, and so in this verse, uh it it tells us that commitment is contentment. Okay? Commitment teaches us to be contented. Okay? Commitment to love God, not anyone or anything. When we are contented, it's a reflection of our commitment. Because kanino tayo nagdi-depend? Diba? You look at the verse again, sabi niya, okay? Who, when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself, okay, to him that judgeth righteously. Okay, so even to us, sometimes, those are the other factors again, mga kapatid, no? Those are other factors that lessen, okay, and decrease our commitment when we base our joy, our happiness to the things of this world. But God, Jesus, has shown us, okay, in these verses again, to whom should we commit ourselves? Diba? It shows to whom we should depend. It shows where is the source of our joy, okay? And definitely, it is not on material things. That is why, sabi ko kanina is that when we are contented with what He gives us, okay? Remember that, mga kapatid. Diba? Sometimes, mali yung of what we have. No, because if we depend of what we have, talagang nothing is enough for us. Okay? And that's the nature, of karamihan. What we have is not enough. But if we rely and acknowledge na it's what He gives us is what we need. Okay? Then we can see, mga kapatid, no, that even if others have this and we do not have, hindi tayo naiinggit, diba? But we are satisfied of whatever that He gives us. Because whatever that He gives us, mga kapatid, that is what we all need. Okay? Baka bibigyan tayo ng sobra, hindi natin kakayanin. Okay? I believe, mga kapatid, that God is an all-knowing God, that He even knows what we really need. No? And the wants, hindi natin kailangan ang mga yan. That is why, hindi lahat, tawag dito, pare-parehas. Diba? Because He knows of hanggang saan ang kaya mong hawakan. Okay, hanggang saan kaya examples, no, in our job, in our promotion, bakit kaya hindi ako na-promote, bakit kaya hindi nadadagdagan ng sweldo, mga ganun, 'di ba? Kasi nga baka kung bibigay yan sa isayo at sobra na yan sa iyo, ay baka hindi mo kakayanin yan. Okay? 'Di ba? Tayong mga criminology, kumuha ng criminology. Okay, sabi natin, bakit criminology ang kinuha mo? Walang math. Kaya, bakit ko pipilitin na mag-engineering?
accountancy, wala nga tayong alam sa math, pinagpipilitan natin ang kuwan. Di ba? But you look at this, okay? Karamihan is that, ayan, para meron silang ambisyon na ganito, pero dinadala tayo ng ating Panginoon sa kung saan tayo dapat maggamit niya. 'Di ba? Oo. And so these are the things, mga kapatid, na very important for us to realize, no? To realize that in these particular verses, no? So dagdagan natin, punta tayo dun sa chapter 4, the same, 1 Peter chapter 4. And then basahin ko yung chapter 4 verse 2. Sabi niya dito, that he no longer should live the rest of his time in the flesh, to the lusts of men, but to the will of God. Okay? You see that? Diba? But we will no longer live in the flesh the rest of our time in the flesh, but the will of God. That is commitment, mga kapatid. No? That when we are, again, put ourselves to the will of God, committed and contented, okay? Contentment is a reflection of our commitment to God. If we still, mga kapatid, if we still question kung ano yung meron tayo, question kung ano yung kalagayan natin, okay? Diba? We need to examine our commitment. Okay? Because if we have committed to God, no? Then in all of what we have, in all of anong tawag dito, the things that He gives us, okay? It is still the love of God ang mananaig, and not, okay, loving men, materials, money, lahat na. Okay? But only sa ating Panginoon. Okay? And so, sabi ko nga, is that when you look at this particular verse, mga kapatid, verses na binasa natin, napakaganda na ang ating Panginoong Hesukristo, despite of, Him being reviled, Him suffering, okay, He still left us an example. Sabi niya dito is that suffered for us, leaving us an example that He should follow His steps. Okay? And these steps, kapatid, is all about Him showing that we are His commitment. Okay? And He is committed to Him that judgeth righteously. And that is God. Okay? What a great example. Okay? Mga kapatid, what a great example. No? That when we commit ourselves, we commit to the one that judgeth, okay, righteously. The things in this world do not judge righteously. Okay? But our God is a righteous God. And it's parang it's a confidence sa atin, no? That we give our commitment to Him that gives us righteousness. Okay, so I hope this morning is with that, sigurado yan at tutuluyan ng ating mga kasama dyan sa studio. Okay, Ma'am Cherry, kayo naman dyan. Ni Sir Ariel. Nag-e-enjoy kami lahat dito na nakikinig. Anyway. Kasi titignan ko yung oras. Sabi ko hanggang 25. Oo nga, parang bilis, no? But anyway, 5:25 na eh. Anyway, totoo yung sinabi ni Sir Ariel na kaya ako din, political science yung course ko kasi iniwasan ko rin yung math. Pero may math pa rin, sir. Pero naman, pumasa naman. Ayun, so,
sa atin, yung pagpapatuloy natin. Nung sinabi ni Sir Ariel yung 1 Peter, sabi ko, ay, baka pareho kami. Ayan. At buti na lang ay magkalapit lang, magkapit bahay, sir, yung verse natin. Kaya dito ay sa pagpapatuloy natin ng pag-uusap-usap natin patungkol sa committed to love God ay last time na pag-usapan natin na command ito ng Panginoon. And yun, yung mga binasa natin last time ay example ng Panginoon, di ba? So sabi niya na as the Father has loved me, kayo naman, magmahalan naman kayo, di ba? So example ito na binigay ng Panginoong Jesus sa atin. And dito naman sa 1 Peter, same book pa rin tayo. Pero dito sa chapter 1, verse 8, sabi dito, whom having not seen, ye love, in whom though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with unspeakable and full of glory. Ayan. So, ngayon naman, ay since conclusion na ito ng ating topic dahil last na, ay gusto kong pag-usapan natin yung ibibigay naman sa atin ng pagko-commit natin ng pagmamahal sa Panginoon. And that is unspeakable joy or joy, di ba? By the way, iba ang joy sa fun, di ba? At ang gustong ibigay ng Diyos sa atin is joy. Hindi lang just to have fun for a moment. Or parang masaya ka lang na parang toppings. Alam mo yun? Yung halimbawa nag-enjoy ka ng isang food. Pero ang sarap-sarap nung toppings niya. But when you get in the main na like for example chicken, ang sarap-sarap nung pinaka-top niya. Pero nung yung karne na yung kakainin mo, walang kalasa-lasa. Ayaw ng Panginoon yun sa atin. Gusto niya nanunuot hanggang buto. Yun ang tinatawag na joy. Hindi lang fun, di ba? So, paano? Of course, ito na nga yung sinasabi ng Panginoon. Hindi man natin siya nakikita. That's actually faith, di ba? Hindi man natin siya nakikita, pero sabi ng Biblia, ye love Him. Kaya, ito, ang pagmamahal talaga natin sa Panginoon brings us joy. Sino ba ang ayaw sa joy, 'di ba? Lahat nga tayo ano ba lahat ng mga pursuit natin sa buhay ay gusto kasi natin magkaroon ng joy. Bakit mo gustong maging successful? Because you want to have joy, 'di ba? And na pag-aaralan natin dito na wala naman palang mahirap sa pagkakaroon ng joy. Ano lang yung requirement ng Panginoon? Love Him. Di ba? Love Him. Hindi mo siya nakikita, but love Him nevertheless. Kasi, yan yung yan yung magbibigay sa'yo or magdidetermine ng iyong faith. Yung minamahal mo siya kahit hindi mo siya nakikita. Di ba? And, napakaganda na ang result nito ay unspeakable joy. So, 3 lang po yung mga babasahin nating mga verses. Mabilis lang din po ako. Dito sa Isaiah chapter 61 verse 10, ay, actually, nung binabasa ko itong mga verses na ito, ako na yung una talagang na-encourage na kaya gustong-gusto kong i-share ito sa inyo. Kasi marami talaga, sa totoo lang, ang daming taong naghahanap ng source ng joy nila. 'Di ba? Pero, napakaganda na dito sa atin, libre. Libre. Walang kapagod-pagod. Mahalin mo ang Panginoon and nandoon na yung unspeakable joy. Okay, so sabi dito sa Isaiah chapter 61 verse 10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. Napakaganda na pagka minahal natin ang Panginoon, makikita natin dito yung completeness. Yun nga sinasabi ni Sir Ariel it brings contentment
which is true. You can laugh sa gitna ng problema, di ba? Sa gitna ng poverty, ay nandoon pa rin yung kasiyahan mo na, yun nga, actually kami, sa amin mga full-time, no? Sa CSI pa, nagsimula na, naririnig ko talaga yan na kahit walang kahit piso sa bulsa, ay meron kasiyahan. Nakakapunta kami sa area na nakakapag-share pa, 'di ba? Nakakapag-share. Ano yung sinishare namin? Salvation. Na pumupunta ka doon, minsan ikaw meron ka ring sariling bit-bit na problema, 'di ba? Kasi hindi naman tayo exempted sa mga problema dito sa mundo. And yet, pagpunta mo sa area, ikaw yung nagiging encouragement. Diba? That's all because of the joy na meron tayo nung minahal natin ang Panginoon. Diba? Kaya nga sinasabi dito, sabi niya, I will greatly rejoice. Sa 1 Peter, joy unspeakable. O, diba? Yung mga ganitong mga description ng Biblia, hindi ito nagsisinungaling. Hindi ito nambobola. This is true. And we can count on it. And ito talaga yung pwede nating maging source ng joy, ng strength sa ating spiritual na buhay. And actually, hindi lang sa spiritual kasi sa buhay natin, we are, bombarded with so many struggles sa buhay. Makikita natin talaga, makikita natin kung makikipagsabayan ka sa world, mapapagod ka talaga. Pero ano yung nagbibigay ng comfort sa atin, ng strength sa atin, ng push para magpatuloy? Yung pagmamahal natin sa Diyos. Which is, saan nanggaling yun? We love Him because He first loved us. Galing yun sa Diyos. At dahil mahal natin siya, we can continue. And yun nga ang sinasabi natin dito, huwag lang tayong parang impulse na ngayon mahal mo ang Panginoon, bukas hindi na. 'Di ba? Maganda na kaya nga natin pinag-uusapan ito because this is the year of commitment. I-commit talaga natin na mahal natin ang Panginoon. Hindi dapat ito parang kontrata. 1 taon lang, Lord, ha? O, di ba? 2 taon. And then, after that, iba naman. Hindi. Mahalin natin ang Panginoon with a commitment. Ano yung commitment natin? Yung deliberate action plan. Di ba? Yung pinagplanuhan mo talaga, yun nga lagi kong sinasabi, pag sinabi natin deliberate, pinagplanuhan, may programa, may resulta. Yun. So, ito, nakalagay dito, for He hath clothed me with the garments of salvation. Yun pa lang di ba? Yun pa lang na makikita na natin dito. Honestly, sa atin, ang dami-dami pa natin gustong makiuso pa tayo sa kung ano-anong mga fashion sa mundo, di ba? Pero alam nyo ba, the best na clothing natin is the clothes of salvation, yung garment of salvation na sinasabi dito. Kaya nga sa Psalms chapter 23, di ba sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na ako magkukulang. By the way, pag sinabing want sa Bible, pagkukulang yun. Pero sabi ng Biblia, pagka ang Panginoong Jesus yung aking shepherd, walang kakulangan sa akin. I can forget that word. And totoo yun sa Panginoon. Dahil sabi nga niya, I will never leave thee nor forsake thee. Diba? And the last verse na gusto kong basahin sa atin, about our joy, about yung kasiyahan natin na mahal natin ang Panginoon. Sa Habakkuk chapter 3, verse 18. Yun. So sabi dito sa Habakkuk chapter 3, verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Dalawa na yung sinabi dito. Pinag-combine niya na yung unspeakable joy and greatly rejoice. Diba? And of course, bakit niya nasabi ito? Actually, si Habakkuk, he is a prophet, diba? So, syempre siya, dumaan din sila sa panahon ng taghirap, lahat yun, nadaanan talaga nila during his time. And I just want to go back dito sa 17 na lang. Dito sa 17. Akyat lang tayo ng unti dito sa verse niya. Kasi let's try to see kung bakit niya nasabi na yet
I will rejoice in the Lord. Yan. Sabi niya dito, sa verse 17, although, wait lang, hintayin natin yung mga Bible students, medyo hinahanap pa yung Habakkuk. Ayan, nakita nyo na ba? Ayun, nakita na. Ayan. So, sabi dito, sa Habakkuk chapter 3, verse 17, although the fig tree shall not blossom. Ayan. Ano pala ito? Mga bagay-bagay na hindi man nangyari, di ba? Pero ano ang gagawin natin? Sabi niya dito, although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail. Asa na? Hindi ko nakikita. And the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yan. Yet, sabi ng Biblia, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. And then sa verse 19, sabi dito, the Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds' feet, and He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer on my stringed instruments. So yun po yung the best na pwede nating makita pag minahal talaga natin yung Panginoon. Kumpleto. Sabi niya, kahit wala ka, ano yun? Yung mga ini-expect mo. You're expecting the fig na mag-blossom. You're expecting, yung vines na mag-produce ng fruits, pero wala. Yung labor ng olive, wala din. Nag-fail. Kumbaga, hindi ka nakapag-extract siguro ng olive oil na sinasabi dito. And the field shall yield no meat. Wala kang inaasahan. Yung bang tipong, nagtanim ka, tapos nung time of harvest na siguro nakautang ka na, dahil alam mo na may makukuha ka di ba? Naiutang mo na, marami ka nang napangakuan, and then nung time ng harvest, dinaga yung iyong iha-harvest. So, wala kang nakuha. Sabi dito wala hindi na sinabing kaunti lang wala. Pero sabi ng Biblia, yet I will rejoice in the Lord. Di ba? Napakasaya. Na sana makita din natin ito sa sarili natin. Kasi minsan, sa totoo lang, kaunting, ano ba tawag doon? Na-frustrate ka lang. Halimbawa, you were expecting something, tapos hindi lang naibigay sa'yo. Talagang parang nag-ano ka na, nag-flare up ka na, ganyan. Pero napakagandang encouragement ito ngayon na pag meron pala akong Panginoon, I have the gift of salvation, then I can greatly rejoice no matter what the circumstances. Diba? So, sabi ko nga kanina nung nagpipray ako, Lord, thank you kasi talagang ibinibigay mo ito sa amin. Na kaya nga sabi ko, hindi ko lang gustong sarilinin ito. I want to share it to everybody na maaring meron din iba dyan na they were expecting something tas wala. Kahit finances man yan, material na bagay, or anything na Kasi minsan yun yung nagbibigay sa atin ng frustration yung mga material na bagay na hindi natin nakamtan. Or, minsan, emotional, ganyan, di ba? Panahon ng puso, pero wala ka palang ka-date, ganyan. So, na-frustrate ka. Pero alam nyo, great encouragement ito. Wala man, hindi man nag-produce yung ating ine-expect, 'di ba? At maaring nalugi man tayo in so many ways, hindi ko alam kung sa papaanong paraan, or ngayon wala kang kahit piso sa bulsa mo, yet sabi ng Biblia, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation, because loving God brings joy. Yon. So maraming salamat po. Amen. Thank you, Ma'am Cherry, for that reminder again ng unspeakable. Okay? So, meron pang adjective nga dinagdag doon, di ba? Unspeakable, something that hindi mo ma-explain. And, mga kapatid, if we have set our spiritual life, okay? Pag naayos natin ang spiritual life natin,
and then everything will actually follow. Right? Financial, physical, emotional, lahat ng mga yan. Okay, once that unahin natin na iayos ang ating spiritual life. Karamihan kasi, unahin natin yung unahin natin yung material things, unahin natin yung material gain. Kahapon is that tawag dito, nag-uusap kami ng mga officers ng mga interns na mga ito, and in-explain ko sa kanila na ang inuuna kasi na tinitignan nila, kaya na-frustrate sila na ang tawag dito na i-stress sila sa number of hours nila. Ganon. Kasi inuuna nila yung number eh. Kaya sabi ko sa kanila is that, alam nyo yung secondary yung mga yan. Oo, binibilang natin yan kasi yan yung mga requirements natin. Importante yan. But hindi sa nila kalimutan, sabi ko, na yung unang-una is kung ano yung naaaral nila. Okay, doon sa duty nila before yung number of hours nila. So kagaya nung sa panagbinga is that nag-duty sila, gumising sila ng 2:00 ng umaga, and then nag-formation, and then nakipila, and then nag-duty hanggang natapos ang parada. And so, inaasahan nila ang malaking number of hours. Right? And then sabi ko is that, wala yan. 4 hours lang yan. Kasi, di nakuha na naman sila. Oo. Ayan, kaya in-explain ko sa kanila is that, tignan nyo yan. Meron man kayong number of hours or wala. Panalo pa rin kayo eh. Kasi, tignan nyo yan. Experience ninyo na naka-duty dyan sa na yan. Nagising kayo ng ganito. Ilang umaga na gumigising ba kayo ng ganyan? O, experience nyo. Then, nakipag-formation kayo sa mga police. Side by side na nakipag-duty kayo. Diba? Kumain pa kayo ng Jollibee. Wow. Oh. Okay? Diba? Tapos, nasa front line pa kayo. So, nakapanood kayo ng panagbingan. Oh. Tapos, anong tawag dito? Nakita nyo pa personal si Diwata. Yan, di ba? Sino yung Diwata? Tawa sila ng tawa. Ay, nako. Anyway. Di ba? Sabi ko is that you're too focused on yung kwan na yan. But you fail to see the many things na dapat ninyong magpapasalamat. Di ba? Oo. Okay, so anyway. Ayan, so tanungin natin ang ating dalawang co-hosts dyan also. Okay. Unahin natin si Rhea. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan. Good morning po. Una po ay gamit na para pag-ibig natin sa umaga is Naka-off yung mic. Ayan, narinig po ba? Okay po, ulit. Good morning po sa ating lahat. Ayan. From the second time, nagpapasalamat, we are thankful kay Sir Ariel at kay Ma'am Cherry na patuloy po na yun pa lamang po sa pagising natin sa umaga ay nakakapakinig na po tayo ng salita ng Diyos. At sabi ko nga po noon na akala ko kay pastor lang kami makakarinig ng salita ng Diyos. Yun pala, hindi.
Dahil binibigyan ng knowledge ng Panginoon, ng wisdom, upang magamit pa at may spread pa yung salita ng Diyos. At magkaroon pa tayo ng wisdom and knowledge. At una-una sa lahat, ayan, batiin ko muna si mama ko ng happy birthday. Ayan, happy birthday po, mama. Nanonood kasi siya. Ayan. At tumatanda na siya. Of course. At yun po, na naway mas mag-grow spiritually. At yung natutunan ko naman po kay Sir Ariel na nga po committing ourselves to Him that judges righteously, na kung saan nung yung pagiging pagpapatawad niya sa atin, na andun po yung He forgives us in all our sins. At nga po na these are the factors then that will lessen our love to God. Yung tulad nga po ng yung sinabi niya po kanina na pag nasasaktan ka, kapag dito relate sa pag nasasaktan ka, pag may mga problema ka, 'di ba, parang parang nalilesen yung pagmamahal mo sa Diyos. Nung nga po nung namatay po sunod si Papa, sabi ko, Panginoon, bakit si Papa pa yung kinuha niyo? Ganun, question ako sa sarili ko. Then, sabi ko, punong-puno ako ng talaga sa puso, question sa puso na bakit ganun? Kasi biglaan talaga. Tapos, nahanap ko po yung purpose nung, yung unti-unti nahanap ko yung purpose kung bakit. At, dati talagang nagkaroon ako ng backslider in heart sa Panginoon. Talagang na-lesson talaga yung pagmamahal ko sa Kanya. Pero nung ngayon nga po nahanap, unti-unting nagkaroon ng purpose at nung napunta ko dito, dun ko nahanap talaga yung purpose, bakit pala kinuha ang Panginoon. Bakit kinuha si Papa, ayan. Sabi ko sa sarili ko, yun pala yun, na marirealize mo din sa sarili mo. At, yun nga po na if we committed to God in all He gives us, it is still the love of God. Na, kung ano man po yung pinibigay ng Panginoon sa atin, ay yun yung pagmamahal, pinapakita ng Panginoon na mahal niya tayo. At, andun din po yung sabi nga ni Pastor nung binanggit na po doon ni Ma'am Cherry na ang pinakamagandang kayamanan natin ay ang Panginoon at hindi ang material na bagay. Bakit? Siya po kasi yung nagbibigay ng pangangailangan. Siya yung pangangailangan natin, ang Panginoon. At kay Ma'am Cherry naman po yung ano ang maibibigay ng being committed, na gusto ng Panginoon ay namumuot tayo. Nanunuot sa joy. Kung gaano tayo kumain ng chicken joy. Hanggang buto. Kakagatin natin hanggang buto. Kasi masaya tayong kumakain. Ayan. So, yun nga po na, as a Christian, talagang na-experience ko na din po yan na talagang masaya ka sa Panginoon. Lalo na nga po kapag nakakapagdala ako ng bisita. Grabe, iba yung saya ko. Parang gumagaan yung pakiramdam ko na ito na yung result na ginawa ko, sabi ko. So, sabi ko sa Panginoon na hindi pala makikita ang tunay na kasiyahan sa labas, kundi sa Panginoon pala. So, sobrang thankful pa rin po. At na yun nga po na sabi din ni Ma'am Cherry na minamahal natin ang Panginoon kahit di natin siya nakikita. At siya yun din yung nagko-comfort din sa atin is yung love of God, syempre. Na siya nga lang yung siya yung pangangailangan natin ng Panginoon. At
kahit na andun yung kahirapan, andun yung mga struggle sa buhay, grabe pa rin. Yan, sabi nga dun sa binanggit ni Ma'am Cherry na, yet I will rejoice in the Lord. Na magre-rejoice ka pa rin. Na, yun nga yung nangyari kay Job pa lang eh. Grabe. Na, kay Job pa lang na, yung mga problema niya, na na naranasan niya sa buhay niya. Grabe. Siguro kung ako na magpapakasaya ko. Joke lang po. Ayan. So, yun po. Thank you po to God. Yun lang po, to God be the glory. Amen, amen. Thank you, Sister Rhea. No? And, ayan, tuloy-tuloy lang. And you don't know, yung ginagawa natin sa totoo lang is that may not be immediately, no? Yung effect niya is nakikita. Even sa ating buhay sa totoo lang, no? It takes time also na to see yung to reap. Okay, in due time, sabi nga ng Bible. Okay, so kay Sister Sheila. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is, yung natutunan ko po is, yung about sa committed to love God is, na kahit, sabi nga, na kahit makasalanan tayo, minahal tayo ng Panginoon. Kaya, dapat, kapag, sabi nga ni Ma'am Cherry dito is, dapat, mahalin natin mahal tayo ng Panginoon, dapat mahalin natin yung Panginoon at yung kapwa natin, at dapat at kapag sabi nga dito is kapag mahal natin yung Panginoon, dapat may pinagplanuhan at may result na kahit di man natin makikita ang Panginoon, doon natin makikita yung faith natin sa Kanya. Kaya dapat kaya nga ang totoong na kahit na sabi nga ni Ma'am Cherry na kahit wala tayong material na bagay is masaya tayong naglilingkod sa Panginoon. Kasi ang totoong kasiyahan ay nasa paglilingkod sa Panginoon eh. Kaya yun naman. To God be the glory. Wow. Amen. Amen. Thank you, Sister Sheila. No, and clearly, okay, is that nakikita ni Sister Sheila talaga yung essence ng pagiging ng kanyang decision, no, to be full time. Okay, and praying sa patuloy, no, that there are things na marami pa kayong pwedeng magawa, na hindi nawawala yung commitment, okay, sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Alright, so meron pa tayong mga 4 minutes, Ma'am Cherry. Baka pwede niyong i-greet kung sino yung mga nandyan pa sa Facebook. Yes, sir. Unang-una, happy birthday. Amen. Kay Sir Mark. Sir Mark ba ngayon? Po, birthday niya po. July? Birthday mo, di ba? July siya. Ay, hindi ba? July, di pa. Si Ma'am Mercy. Yan, si Ma'am Mercy. Happy birthday, Ma'am. Si Sir Edgar kahapon, di ba? Opo, si Sir Edgar naman kahapon. Happy birthday, Sir Edgar. Yan. Dito naman sa FB Live ay kanina, kasi nawala na, si Ma'am Vicky, yan, si Ma'am Beth, si Ma'am Heidi, si Ma'am Susan Manuel,
si Ma'am Myra, si Ma'am Feli Gary, yan. Si Sir Salvador Bore, and si Ma'am Aba sa CSI, nandyan po sila. Amen. Sino pa ba yung mga yon? Si Ma'am Raquel sa Cagayan. Yan, nawala ulit. Yan, di ko po makita eh. Pero si Ma'am Alicia, sabi niya, better late than never. Good morning, Ma'am Alicia. Praying for you po. Ayan, si Ma'am Charlotte din pala. I hope na nakalabas na siya sa hospital. And sino pa ba yung mga, ang daming interns, sir. Lahat yata sila, all present sila ngayon. Amen. Walang absent. At sino pa ba yung mga iba? Kung baka may nakikita pa kayo kasi wala sa akin. Si Earl. Good morning, Earl. Diyan sa CSI. Hindi ko alam kung nandito siya sa Baguio kasama ni Luis. Sir, pwedeng pa-scroll, sir. Hindi. Ayan. So, hindi daw pwedeng i-scroll, sabi ni Sir Mark. So, yun po. At yung iba, hindi man po namin kayo nabate. I hope na nag-enjoy po kayo sa ating pag-uusap-usap. Amen. All right. So, we hope na blessed tayo ulit ngayong umaga na ito sa mga interns before sila pupunta ng school or mag-duty is at least meron ulit tayong napakinggan na maghanda sa atin sa buong araw na naman na ito. Okay, don't forget ang ating service also mamayang gabi. Okay, tayo manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa inyong sa pagkakataon na ito for us, O Lord, to listen, to be taught, O Lord, and to learn from your words. We thank you so much, Almighty Father, for your continued blessing po sa bawat isa sa amin and sa pag-aaral, O Lord, ng sa inyong salita. We pray for today. Keep us safe, O Lord, sa mga magtatrabaho, sa mga mag-aaral, O Lord. Keep them safe and sa lahat po ng mga gawain, bless mo po. And hanggang sa aming service po mamaya. And forgive us, O Lord, for all the trespasses that we have done. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Ma'am Cherry, Rhea. Thank you, Sheila, sir. Radmar. God bless po. Bye-bye. Bye-bye. Bye, everyone. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every
protect you. Oh,